Hindi gawain ng mga Kristiyano yung nagkakabahagi. Ang sabi nga, magtipon tayo eh. Magkaroon tayo ng isa lamang pag-iisip, isa lamang pananampalataya. So yung pagkabahagi, hindi dapat gawin ng mga tinatawag na Kristiyano. Isa yan sa sinabi at aral na sinabi ng Apostol Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 15, verse 2. At yung pangalawa, sa 1 Corinthians 5:10. 5:10 ng 1 Corinthians. Ang tinatawag po natin ay yung nasa 1 Corinthians 15 verse 2, yung kanyang aral. Yung aral ng Apostol Pablo. Ano ba yung sinasabi niya doon sa 1 Corinthians chapter 15 na kailangan nating pananatilihan yung ating tinanggap na mga aral. Yan yun. Ang sabi dito sa 1 Corinthians chapter 5 verse 11, datapot sinusulatan ko kayo, sabi ng Apostol Pablo. Sinusulatan niya yung mga taga-Korinto na pwede natin pong i-adapt. Kasi ang Biblia, dito tayo matututo eh. Yung mga sulat nila Apostol Pablo noon, pwede natin i-apply sa ating pong mga buhay sa kasalukuyan. Sabi niya, datapot sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag ng mga kapatid kung siya'y mapakiapid, masakit, mananamba sa Diyos-Diyosan, o mapagtungayaw, o manglalasing, o manglulupig, sa gayon huwag man lamang kayong makisalo. So sinabi dito, huwag makisama sa mapakiapid, masakit, mananamba sa Diyos-Diyosan, mapagtungayaw, o manglalasing. So, puntusan ko ng kunti yung tinatawag na manglalasing dahil sa mga kalalakihan, hindi maiwasan po ito eh. Eh bro, may nakalagay din naman kasi sa banal na kasulatan na pwedeng uminom. Sabi kasi ng Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 5, verse 20, at 1 Timothy, pwedeng uminom. Inutusan nga si tinatawag na Timothy. Uminom ka ng alak, sabi dito. Basahin ko po saglit 5:23 ng 1 Timothy. Huwag kang iinom ng tubig lamang, sabi ni Apostol Pablo kay Timothy. Kasi ito yung hinawakan ng iba na pwede raw uminom ng alak. Huwag kang uminom ng tubig lamang, kundi gumamit ka. Ito pala, kaunting alak. Hindi sinabing isang case. Hindi sinabing isang ganun. Kasi madami po sa atin, although ako naman, hindi naman ako aminado po ako, nakatingin naman talaga ako ng alak. Kahit nung hindi pa po ako preacher ay narasing po ako one time. Ang nangyari po kasi noon, hindi ako nakaalis doon sa aking inuupuan. Paggising ko, wala na yung mga kasama ko. Yun yung aral na ang pangit pala sa isang tao na talagang naglalasing. Pwede kang uminom, pero kunti lang. Ang sabi dito, huwag kang inom pa ng ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. So, ginagamit pala itong alak sa pamamagitan ng gamot. No? Pero hindi siya, yung wine. Hindi siya talaga na dapat sa paglalasing. Dahil yung iba, pag may problema, sa alak, tumatakbo. Ano po? Sinasabi nila, kailangan ko rin dahil may problema ako. Pero kinabukasan, pagkagising, naduble yung araw, yung problema. Masakit yung ulo, plus yung problema pa nila. Ano po? So, sinabi dito na kunting alak lang. Ano po, huwag tayo magpakalasing. Diretso tayo sa ating tinatalakay. Number 3, 1 Corinthians chapter 6, verse 4, 11, yung mga bagay na dapat nating pananatilihan at bagay na sinulat ng Apostol Pablo na paalaala sa mga kapatid. 6:4-11. First Corinthians chapter 4. Iimay-imayin po natin yung buong tinatawag ng 1 Corinthians po eh. Dahil ito po yung aral ng Apostol Pablo na sabi niya dito, kailangan nating pananatilihan at kailangan yung aral na yun ay yung mga payo ko ay dapat ninyong iwasan gawin. Gaya nito, yung usapin sa kapatid. Chapter 6, verse 4-11. Kung kayo ngay mayroong usapin ng
mga bagay na nauukol sa buhay na ito. Sabi niya ni Apostol Pablo, sa realidad ng buhay, talagang hindi mo iwasan yung usapin. Yung pagkaalitan sa bawat isa, sa mga kapatid. Kaya sabi niya, kung kayo ay mayroong usapin ng mga bagay na nauukol sa buhay na ito, ilalagay ba ninyo upang magsihatol ang mga taong walang kabuluhan, walang halaga sa iglesia? Ang sabi sa 5, sinasabi ko ito upang mga hiya kayo. Ano diya't wala sa inyo na isang mang marunong na makapagpayo sa kanyang kapatid? Ang sabi sa 6, kundi ang kapatid ay nakikipag-usapin laban sa kapatid. So doon sa kanilang iglesia, yung kapatid sa kapatid, nagkakaroon ng hindi maayos na pagsasama. Sabi dito sa 6, kundi ang kapatid ay nakikipag-usapin laban sa kanyang kapatid. At ito'y sa harapan ng hindi nagsisampalataya. Ngayon nga, tunay na isang pagkukulang sa inyo na ang kayo-kayo'y magkaroon ng mga usapin. So kung nangyayari noon na nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, so, nangyayari ngayon. Malabong hindi mangyayari ngayon sa panahon natin. So anong gagawin natin? Dapat ba tayo masunod sa ating mga sarili? Dapat ba yung bugso ng mga damdamin natin, yun yung ating susundin? Tandaan natin na nung tayo po ay binautismohan, pumasok tayo sa bautismo, ang naghahari at nagmamay-ari ng buhay natin ay ang ating Panginoong Jesucristo na. Nasa Romans chapter 6 po yun. Romans chapter 6. Huwag nawang mangyari tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayo mabubuhay pa riyan? O hindi ba ganin yung nalalaman na tayong lahat ng nabautismuhan kay Kristo ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo ngayon nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Na kung paano si Kristo ay nabuhay na magmuli sa mga patay, sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Sa Galatia 2:20, si Kristo yung ating ibinihis. Kaya hindi tayo pwedeng masunod sa ating mga sarili dahil ibinihis na natin sa ang ating Panginoon si Kristo. Kung ano yung utos ng ating Panginoon si Kristo na mahalin mo ang iyong kapwa, mahalin natin ang ating kapwa, padaman naman natin. Kung kailangan magsabi ng patawad, patawarin natin. Dahil yan ang utos, hindi tayo pwedeng tayo masusunod sa ating sarili. Dahil meron po tayong sinusunod na manual. May sinusunod tayong utos. May Diyos tayong sinusunod. Kaya nga sinasabi, lagi kong sinasabi, kasama yon sa pagtitiisan natin na patawarin mo. Patawarin natin yung ating mga kaalita. Yung sinabi ng Apostol Pablo, kayo! 1 Corinthians chapter 4. Nagkakaroon ng usapin. Ang sabi po dito, kundi ang mga kapatid ay nakikipag-usapin laban sa kapatid na ito'y sa harapan ng mga hindi nagsisampalataya. Ngayon nga, tunay na isang pagkulang sa inyo, ang kayo-kayo'y magkaroon ng usapin. Bakit hindi bagkos kayo? Bakit hindi bagkos ninyo tiisin ang mga kalikuan? Bakit hindi bagkos kayo padaya? Bakit hindi nyo pinagtitiisan yung mga bagay niyo? Bakit hindi kayo marunong magpatawad? Ngunit kung kayo rin, ang mga nagsisigawa ng kalikuan o ng nagdaraya ay ito'y sa mga kapatid ninyo. Ang sabi sa 9, o hindi ba ganin nyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananampas sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga magsasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manlulubig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang sabi sa 11, at ganyan ang ilan sa inyo. Ngunit nahugasan na kayo, ngunit binanan na kayo, ngunit inariganap na kayo sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo
at sa Espiritu ng Diyos.